Mga idol at kabayan, super good news! Israel, i-deliver na sa Pilipinas sa kalagitnaan ng 2025 ang una sa dalawang long-range patrol aircraft na binili ng bansa bilang kabahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon sa Israel, ang eroplanong ito ay taglay ang mga makabago at high-tech na mga kagamitan para mas lalong mapalakas ng Pilipinas ang mga kakayahan sa pagpapatrol sa mga karagatan tulad ng West Philippine Sea at Philippine Rise. Grabe ang Israel, kahit may digmaan sa kanila, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng mga armas para sa ibang bansa. China, nakarma isa sa mga barko na nakadaong sa China ay sumabog ng malakas. Ayon sa mga otoridad, ito ay merong kargang Class 5 na mapangalib ng mga kalakal. Ang nakapagtataka, ayon sa datos, ang barko ay bumabiyahe mula China patungong Middle East. Ano kaya ang karga ng barkong ito at saan dapat ito patungo? Isang eroplano ng Pilipinas pinaulanan ng flare ng isang fighter jets ng People's Liberation Army Air Force sa Baho de Masinloc. Lumapit din ang fighter jets ng China sa eroplano ng Pilipinas na ikinabahala naman ng mga otoridad ng Pilipinas. Umalma ang Pangulo, Defense Minister at Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa bagong pangaras ng China. Good news mga kabayan, sa kabila ng digmaan sa Israel, inihayag ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ng isa sa dalawang bagong eroplano na binili ng Philippine Air Force ay darating na sa susunod na taon. Ang Philippine Air Force ay makakatanggap ng una sa dalawang long-range patrol aircraft sa taong 2025 mula sa isang kumpanya ng Israel, ang Elbit System Limited. Ibig sabihin nito mga kabayan, hindi na kailangan pang gumamit ng Armed Forces of the Philippines ng mga lumang eroplano para lamang mangalap ng mga impormasyon sa ating mga karagatan. Dahil meron na tayong sariling maritime patrol aircraft, ang dalawang long-range patrol aircraft ay base sa modelong ATR 72600 kung saan nilagyan ito ng mas advanced na mission management system, electro-optics, radar at signals intelligence and communication at iba pa. Sa ibang balita naman, grabe mga kabayan, isang barko na nakadaong lang sa China sumabog ng sobrang lakas. Nito ay ika-9 ng Agosto, malakas na pagsabog ang naitala sa isang port sa Zhejiang sa East China. Isang barko na may pangalang YM Mobility na may habang 1,000 talampakan at lapad na 130 talampakan na kayang magdala ng nasa 81,000 tonelada kung saan ayon sa mga datos ay bumabiyahe sa China at sa gitnang silangan. Ayon sa mga otoridad ng China, ang barko ay merong kargang Class 5 na mapangalib ng mga kalakal. Ano kaya ang posibleng karga ng barko na ito mula China at patungo sa gitnang silangan? Ang nakapagtataka, kahit ganon kalakas ang naging pagsabog na nagdulot ng shockwave na umabot ang halos kalahating milya at pagkabasag ng mga salamin ng kalapit na gusali, ayon sa China, wala naman daw may nasugatan sa nasabing insidente. Naniniwala ba kayo mga kabayan o baka ayaw lang sabihin ng Chinese authority ang totoo?哇，好浓！哇，爆了，爆了！哇，你笑话拍下来！哇，这什么东西爆炸了？哦！哎呦！这是港区。港区？应该是什么货物吧？我操！3级炸了！炸了！炸了！我操！哎呀，3气发大事了，爆炸了，3气爆炸了。 Sa ibang balita naman mga kabayan, China nagsagawa ng napakadelikadong maneuver laban sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang pangaras ng China at pagiging irresponsable ay naitala sa himpapawid ng Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng lehitimong maritime patrol ang Philippine Air Force NC-212I, isang light transport plane. Sa Baho de Masinloc, bigla na lang sumulpot sa kaliwang bahagi at lumapit ang isang J-11 fighter jet ng People's Liberation Army Air Force at nagpaulan ito ng flare sa harapan ng eroplano ng Pilipinas. Ayon pa sa impormasyong nilabas ng Associated Press, lumapit talaga at a very close distance ang fighter jet ng People's Liberation Army Air Force sa eroplano ng Philippine Air Force kung saan inilalagay nito ang buhay ng mga piloto ng Pilipinas sa isang napakadelikado at mapanganib na sitwasyon. Dagdag pa ng isang source, 8 flares ang inilunsad ng eroplanong mandirigma ng China. Naglabas naman ng pahayag ang Pangulong Marcos Jr. na malakas nitong kinukundina ang nangyaring pangaras ng People's Liberation Army Air Force, isang hindi makatwiran, iligal at hindi maingat habang
habang nagsasagawa ng routine maritime security operation ang Philippine Air Force sa sovereign airspace ng Pilipinas. Pinunto ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ginawa ng Pilipinas ang lahat upang maging mahinahon ang karagatan sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ngayon mas lalong nakababahala na maging sa himpapawid ng Pilipinas ay magkakaroon din ng ganitong uri ng maagresibo at mapang-aapi na mga hakbang mula sa China. Sa huli, sinabi ng malakas ng Pangulo na dapat maging responsable ang China sa mga hakbang nito sa himpapawid o karagatan man. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army, sinabi nito na ang eroplano pa ng Pilipinas ang siyang pumasok sa airspace ng tinatawag nilang Huangyan Island o Baho de Masinloc naman para sa Pilipinas. Ginawa daw ng China ang pag-intercept sa eroplano ng Pilipinas dahil ginagambala daw nito ang kanilang military exercise. Yan ang sinasabi nating hindi mapagkakatiwalaan kailanman ang anumang mga pag-uusap sa China. Ginagamitan nila ng puwersa ang kanilang ilegal na pag-aangkin sa mga nasasakupan ng Pilipinas. You were referring dun sa busing incident na nangyari? Well, the National Maritime Council will consider these things, but we have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Hopefully, tumugon ang China sa international law at sa pangangailangan na mag-de-escalate, lalong-lalo na kung ang naratibo nila ay mali, which is mali ang sinusulong nila. Andito si Secretary Manalo. Naturally, hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it kung hindi nag-aakies tayo. China has always said it's wanted to de-escalate, but every time, of course, na nangyayari na ganito, certainly it tends to raise tensions. So it's something that certainly we have to pay close attention to. But yun ang sinasabi nila, we'll have to see if they can really help in maintaining a more stable relationship para mag-de-escalate ng konti ang tensions. But every time something like this happens, syempre you begin to think. Will this affect the ongoing negotiations? Will this affect the ongoing negotiations or talks on de-escalation? Of course, tayo, Pilipinas, we're committed, we've always said, to try and settle disputes or whatever through diplomatic and peaceful means. We will continue. It's up to China whether they will. Secretary, after the BCM, parang tingin di ba bad faith ito pa nangyayari? Well, sabi ni Secretary, these things are bound to happen. Kaya that's why we talk. But certainly, sinabi ko, we reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really consider. You think it's bad faith at this point? Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Laban Pinas.